أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng aklat na Umdatul Ahkam ay sinulat ng Imam Al-Hafidh Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam babu fil madi wa ghairihi. Al-hadithu at-talitu wal ishrun. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala kuntu rajulan addaan pastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqal yagsilu dakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari yagsil dakaraka wa tawadda. Walil Muslim tawaddaan wanda parjaka. So ang hadith na ito ay tungkol sa pagpapaliwanag ng, sabi nga rito muna sa kanyang bab fil madi wa ghairihi. Ang tinutukoy dito ay yung apat na lumalabas sa ating private part sa harapan. Katulad halimbawa ng ihi, ng madi, ng wadi, at saka ng mani. So ito yung apat na lumalabas sa kubul, sa likuran dubur. So dito, ang binanggit dito ng muallif rahimahullah ay ang madi, kasi meron siyang special na sitwasyon o pangalaga. Dahil alam natin, una, ang baul o ang ihi, ito yung common o kalimitan lumalabas talaga sa atin, at alam karamihan sa mga Muslim, alam nila kung paano ito lilinisin. Halimbawa, ang hukom sa paglilinis ng ihi, ito ay maaring istijmar sa pamagitan ng bato, o kaya naman sa pamagitan istinja sa pamagitan ng tubig. Ito ay nawakid ng wudu at kailangan talaga ng, dahil ang bowl ay najis. Pangalawa ay yung wadi. Ito ay, ang hukom niya ay katulad din ng bowl. Katulad ng ihi ang kanyang hukom. Dahil ito ang isa sa mga, ang kanyang palatandaan, siya ay lumalabas kasunod ng ihi. Kasi halimbawa sabihin natin, hindi ibig sabihin pag-ihi mo kasunod dito kaagad yung wadi. Hindi ito ang ano dito, kasi mapagkaintindi ng iba. Ang tinutukoy dito ng mga ulama, kapag umihi ka, pagkatapos mong umihi, minsan may lumalabas pa rin sa'yo, babalik ka pang magwudu, may lumalabas pa rin sa'yo yung kasunod ng ihi. Itong tinutukoy dito. Yung mga, at ito ay hindi ihi dahil iba ang amoy ng ihi, at saka kulay ng ihi, kalimitan. So ang hukom sa wadi, ito ay katulad din ng na siya ay hugasan o kaya naman istijmar at pagkatapos magwudu. Ang pangatlo ay yung mani. Ito ay yung lumalabas sa kubol o sa harapan ng lalaki man o babae, na ito ay sa pamagitan ng syahwa o yung pagnanasa, may asawa man o wala. At ito ay sabi nga ng mga ulama, quwwatu syahwa, malakas na, at kalimitan ang paglabas niya sa pagtatalik, o kaya naman minsan sa malakas na pagnanasa o syahwa o desire ng isang tao, lalaki man o babae. Kaya ang hukom dito, ito ay ang kailangan dito ay paliligo, at alam ng karamihan ang hukom sa mani. Pang-apat, itong madi na nabanggit dito ng muallif rahimahullah. Binigyan niya ng special na rito ang madi. Kasi yung sa iba, sa tatlo, wa ghairihi, sabi niya rito.
So ang madi, ito ay yung lumalabas din sa ating kubol o sa harapan o sa private parts, na siya ay malapot na likido, na ang kulay niya ay puti rin, na minsan maaring ito ay hindi naman talaga kuha ng pagnanasa. Kaya ang hukom sa kanya ay, ayon dito sa dalawang hadith na babasahin natin, sa Bukhari at saka sa Muslim, na ang hukom sa kanya, siya ay pagka ito ay lumalabas, siya ay malapot. Pagkatapos siya ay lumalabas na minsan kapag may naiisip na hindi naman talaga mataas na pagnanasa, katulad ng pakikipagtalik. Minsan yung mani lumalabas siya pagkatapos ng pagtatalik o yung pinakakatapusan ng pagtatalik. Pero ang madi, hindi. Ito ay minsan pag-iisip lamang o yung bigla na lang kakaroon ng pag-iinit ng tao sa kanyang katawan at lumalabas yung madi. So ang hukom dito, ito ay hugasan ang buong private parts. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, yagsilo dakarahu, sabi rito. Sa agsilo dakaraka, ibang riwaya naman, wanda parjaka. At sa ibang riwaya, hindi sa sahihin, sabi nga ron, agsilo dakaraka wal untayin. Ibig sabihin dito yung buong aura talaga, kasama yung dalawang untayin, sabi nga dito sa Arabic. So sabi dito sa hadith ng Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, at binasa ko na. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Amiral Mu'minin, qal kuntu rajulan maddaan. So sabi niya, ako isa sa mga lalaki na, ang ibig sabihin dito ng maddaan, katratul madi. Maraming lumalabas sa aking madi. Siguro malakas siyang tao, kabataan pa niya nung panahon na yun. Kaya lang sabi niya, pastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Subalit ako ay nahihiya na magtanong sa Propeta Muhammad, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil sa katayuan ko sa kanyang anak na babae. Tinutukoy dito ang kanyang asawa na si Fatima radhiyallahu anha, dahil siya ay anak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So una dito, sabi niya, siya ay isang lalaki na malakas ang kanyang syahwa, o ang paglabas sa kanya ng madi. At siya ay nahiya na magtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang unang aral dito sa unang bahagi ng jumlah ng hadith, na ang pagtatanong tungkol sa kaalaman, lalo sa hukom na syari o sa din o sa ibada, ito ay talagang obligado kapag lalo lang hindi natin maunawaan. Dahil sa ibang hadith, sabi nga ron na si Ali bin Abu Talib, ang pagkaintindi niya sa hukom ng madi, kapag ito ay dumarating sa kanya, na dapat gasil katulad ng hukom ng mani, naliligo siya. Ayon sa mga ibang mga riwaya, siya ay naliligo. Kaya nung ginawa niya rito, paamarto al-Miqdad ibn al-Aswad, at inutusan niya si Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, pasaalahu pakala, at pinatanong niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, yagsil dakarahu o yatawadda. So ito ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, kahit ang isang tao ay nahihiya, ito ang unang dito sa pag-intindi sa hadith, na kung hindi pwedeng iwanan mo na ikaw ay nakahang sa iyong paniniwala kung ito ba ay tama o mali, o meron kang doubt. Kailangan talaga magtanong. Ngayon, kung ikaw ay nag-aalinlangan, nahihiya, katulad ng katayuan ni Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, pwede siyang nakisuyo sa iba para ipagtanong ito sa isang ulama. So kaya ganun ang ginawa ni Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, hanggang matutunan niya yung hukom. Kaya sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yagsilu dakarahu yatawadda. Hugasan niya ang kanyang ari o private parts, ang buong private parts hanggang ibaba. Ito ang hukom ng madi. Hugasan niya ang kanyang buong private parts, pati yung untayin, at pagkatapos magwudu. So ito ang palatandaan na dito na ang madi, ito ay najis.
At ang paglabas ng madi, ito ay nawakid ng wudu. Nakapagpawalang bisa ng wudu. Dahil siya ay najis, nakapagpawalang bisa siya ng wudu at kailangan siya ay magwudu. At tinutukoy dito ay hadat al-asgar. Hindi na kailangan, ang hugasan lamang ay yung private parts. Pagkatapos sabi rito ng muallif, Walil Bukhari. So siya, kapag ito ang pamaraan ng mga ulama, kapag medyo may kunting hadith na kumukontra, katulad yung hadith sa Muslim, pinapaliwanag nila ang dinadala yung iba pang mga hadith para maintindihan talaga ang meaning ng terminology ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, Walil Bukhari, agsil dakaraka tawaddaan at tawadda. Kasi itong una, fi'il mudari. Pero sabi nga ng mga ulama, ang ibig sabihin dito ng fi'il mudari, fi'il amar. Kasi si Al-Miqdad bin Al-Aswad, hindi naman niya talaga sasabihin na ang nagpapatanong si Ali bin Abi Talib, hindi. Kaya yung ya dito, hindi ito. Ang tinutukoy dito ay sabi nga ng mga ulama, halos napapaliwanag ng hadith na ito. Mga pukaha, sabi lang ibig sabihin ito ay amar. Nahugasan mo ang iyong private parts at magwudu ka. At pagkatapos nilinaw din dito sa susunod natin sa Bukhari, nang ibig sabihin nga talaga ay fi'il amar, agsil dakaraka. Ito ay amar na ang siga o pamaraan. Hugasan mo ang iyong private parts o aura, pagkatapos matawadda at magwudu ka. Pangatlong riwaya, sabi nga, wali muslim, tawadda, wanda, parjaka. So dito, ang ginamit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wanda. Ang ibig sabihin ng wanda, wisikano is plus o spray ng tubig. Katong ginagamit natin ngayon. Kaya lang, kung dalawang hadith, ang pinapaliwanag ng ibig sabihin dito ng salitang wanda ay gasil, hugas. At sinabi ng parjaka, ibig sabihin dito ang buong private parts. Kaya dito, hindi lamang yung ari, lahat ng bahagi hanggang sa ibaba. Yung untayin. Sabi nga ng mga ulama. So kaya ang dito, ang aral sa hadith na yan, sa unang hadith, sabi dito, na ang madi ito ay nawakid ng wudu. Pagkatapos, wajib sa kanya ang wudu, hindi gusul. Pangatlo, ang wadi ay najasat. Madi. Ang madi ay najasat. At pang-apat na rito na kailangan hugasan talaga ang buong private parts. Hugasan ng mabuti. At sabi pa nga naman, karamihan sa mga ulama, sabi nila, hindi dito pwedeng gamitin yung istijmar. Kaya hiniwalay sila sa hukom ng bowl at saka ng wadi. Kailangan dito talaga gasil ng private parts. Ito ang kalang mga paliwanag. At pagkatapos ang haya, alam natin ang haya, ito ay bahagi ng iman. Kaya lang pagdating sa ilm o sa kaalaman, dapat iwanan ang haya dahil mahalaga na malaman ang hukom kaysa naman sa palaging mali ang ating ginagawa. Sumunod na hadith sabi rito, An Abad bin Tamim, An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Masini, radiyallahu anhu maqal, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqayyilu ilayhi annahu yajidu syai'a fi salati. Faqala la yansarib hatta yasma'a sautan aw yajida reha. Rawahul Bukhari wa Muslim. So ayon naman dito sa hadith ni Abbad ibn Tamim, merong isang lalaki na nag-syukya, ibig sabihin nag-complain sa kanyang sarili. Nireklamo niya ang kanyang sarili na nangyari sa kanya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqayyil, ibig sabihin dito na yuqayyilu, wasawis, na siya ay nag-complain sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya sa Propeta dahil sa kanya, nireklamo niya ang nangyayari sa kanya na siya ay yuqayyilu, na siya ay nakaranas ng palagiang wasawis o waswas ni Shaitan lalo sa sala. Wa annahu yajidu syai'a at lagi niyang napansin ang kanyang sarili na sa kanyang pakiramdam na nawawala ang kanyang tahara.
Ibig sabihin dito, nawala ang kanyang tahara. Yajiju shay'a. Ibig sabihin dito, nawala ang kanyang pisala. Sa oras ng pagsasala. So, sinagot siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakala, la yansarif hatta yasma'a sautan. Yansarif, sabi dito, huwag kang aalis, o huwag mong iwan ang sala, mag-stay ka sa sala, hatta yasma'a sautan, hanggat marinig mo ang sautan o ang sound. Ang tinutukoy dito ay yung paglabas sa dubur. Na hanggat marinig mo ang tunog o ang sound ng iyong pag-utot. Kahit ang palatandaan na ang pag-utot ito ay nawakid ng wudu. Aw yajida reha. O kaya naman, ang ibig sabihin ito ng salitang najida ay nalaman mo o naamoy mo ang amoy na ikaw talaga ay napautot. So ito, sabi nga ng mga ulama, itong hadith na ito ay una sa lahat na aral dito na itong mga sahabi. Sabi lang, kami ay nag-complain sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa wasawis. Ito ang palatandaan na kapag may mga ganitong mga issue, lalo lang wasawis, maraming mga Muslim na nabibiktima ng wasawis o waswas. Na minsan iniiwan lang ang sala o kaya naguguluhan sila, nawawalan sila ng concentration sa sala. Dahil ang sala talaga, kapag nasa loob tayo ng sala at pumasok sa atin ang dunya, so masisira ang ating gantimpala o reward. So kaya sabi rito, ang mahalaga rito, ang aral ay yung arruju o pagpunta o pagbalik sa ahlul ilm, na dapat talagang magtanong sa mga ulama. Sabi nga ng Allah tabaraka wa ta'ala, pas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Lalong-lalo sa mga ulama na waratul anbiya, dahil sila talaga ay may papaliwanag natin paliwanag nila ang talagang tamang hukom tungkol sa mga masail na merong doubt ang tao. Pangalawang aral dito na ang sitwasyon ng isang Muslim, lalo pag ganitong waswas, kaya ito ay, sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ito ay isa sa mga kawaid ng din na sakop lahat ang bab. Ito ay hindi lamang i-apply sa wudu, ito man ay sa lahat ng mga issue ng o umur ng din. Itong hadith na ito. Kaya sabi rito, ang wasawis o ang waswas, kailangan hindi maaring palitan ng syak ang anumang uri ang yakin, ang anumang uri ng syak. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ang usul, ang asli sa'yo na ikaw ay nasa loob na ng sala. Ang origin mo, ikaw ay nasa loob na ng sala. Ibig sabihin, ito ang usul para sa'yo na ikaw ay nasa sala na. Ibig sabihin, nasa tahara ka. So, hindi mo pwedeng alisin ang sarili mo sa pinaka-original na nasa tahara ka. Sasabihin mo, ikaw ay nasa wala kang tahara. So, kaya ang yakin, hindi pwedeng palitan ng syak o ng pag-aalinlangan o ng doubt. Ang katiyakan, hindi pwedeng palitan ng pag-aalinlangan. Ito ang isang pinakamalaking aral dito sa hadith na ito. Ito ay napakagandang hadith sa bab ng fiqh o ng usul o kawaid ng din. Isa pa sa mga rito na dapat napakahalaga talaga sa sala, ang tinatawag nating kusyo sa sala. Na ang kusyo sa sala, para talagang mapanatili natin ang kusyo sa sala, ay nasa tamang tahara at istiada sa Allah tabarak wa ta'ala at pagbanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alisin anumang isip sa dunya. Alisin anumang isip na sa dunya at ilipat natin ang ating isip para sa akhirah. So yan ang aral sa dalawang hadith na ibinanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, napakaganda ng aklat na ito na Umdatul Ahkam, na ibig sabihin, sabi nga ng mga ulama, ito ay muktasar na kutub ng fiqh. Kaya lang
pinili talaga ng muallif rahimahullah unang-una yung mga sahih dahil sa Bukhari at saka sa Muslim lamang, at minsan pinapaigsi niya yung kung ano lamang importanteng hadith na dapat sa ganitong uri ng bab o mas'ala. So alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.